Hi mga sisi! Ngayon ay pupunta kami sa Tinipak River located at Daraitan, Tanay, Rizal. So mga sisi, bumiyahe kami from Cainta, Rizal going to Tanay for almost 3 hours. Nalaman ko nga pala ang location na ito dahil sa kakascroll ko sa TikTok, kaya naman ay inaya ko ang aking boyfriend na pumunta dito. At yan na nga ay finally nakarating na kami sa Daraitan. Pero mga sisi ko, hindi pa talaga dyan ang pinaka-destination na pupuntahan namin. So nagbayad nga pala kami ng 70 pesos, back and forth na raw iyon, para makatawid kami sa kabila. Wala pa kami sa pinaka-destination namin, pero ang exciting na ng part na to mga sisi ko. Dahil nga naman mga sisi ko, kailangan yung isumpa ang inyong mga motor para lang makatawid sa kabila. Share ko lang pala mga sisi ko na dito sa river na ito ay pwede na kayong magtampisaw at wala itong bayad. At ayan na nga mga sisi ko, pababa na kami. So, pagkababa nga pala namin dito mga sisi ko ay kailangan namin dumiretso sa kanilang barangay para magpa-register. So, dahan-dahan nga pala dito mga sisi ko sa pagmamaneho dahil napakalubak ang dadaanan. So, fast forward nga pala mga sisi ko. Ayan nga at nang makarating kami sa barangay nila ay nagbayad kami ng 500 pesos para sa tour guide. Forward nga palang magbayad ng 500 pesos dito mga sisi ko para magkaroon kayo ng tour guide at makarating kayo sa pinaka-destination nyo na Tinipak River. Kung gusto nyo nga palang hindi kayo magbayad mga sisi ko ay hanggang bungad lang daw kayo at hindi kayo makakapasok sa pinaka-magandang spot. Yung binayaran nga pala namin sisi ko na 500 pesos para sa tourist guide ay good for 5 person na yun mga sisi ko. Nagkataon lang talaga na dalawa lang kami ng BF ko, kaya naman ay yung 500 na yun ay para sa tourist guide na yun. So kung nasa 5 kayo mga sisi ko na nagpunta dito ay parang papatak na lang siya ng 100 pesos each na bayad nyo para sa tourist guide. Not bad mga sisi ko dahil hindi naman natin kabisado ang ating daan at hindi rin naman natin kabisado ang ating pinakapupuntahan. At dahil nga dalawa lang kami na nagpunta dito ay yung 500 na yun ay parang tig 250 kaming dalawa. Aside from that mga sisi ko ay may binayaran din kami na 50 pesos each para sa environmental fee nila sa total of 100 pesos. At saka nga pala mga sisi ko ay siningil din kami ng tag 30 pesos each para sa ecological fee na dadaanan namin. So dalawang barangay yun mga sisi ko, so per head ay 60 pesos, so total of 120 kung dalawa na kami. Plus nga pala mga sisi ko, nagbayad kami ng 50 pesos para sa parking ng motor namin. So total nga pala mga sisi ko ng binayaran namin bago kami mag-start maglakad dito ay 870 pesos. Dalawa na kami doon mga sisi ko ha. As you can see nga pala mga sisi ko ay maraming tao dahil nga pala ay bungad pa lang iyan ng paglalakad na. Kinulang ako sa information na napanood ko sa TikTok na ang lalakarin pala dyan ay almost 1 hour para makarating ka sa magandang destination. At ayan nga pala si tatay yung nagsilbing tourist guide namin ay sobrang bait. Kinuha na rin niya yung hawak-hawak content dahil nabibigitan na ako sa daladala ko mga sis. Kung mabagal ka maglakad talaga mga sis ay almost 1 hour talaga ang lalakarin mapupunta dito. Pero kung medyo mabilis ka naman at binibilisan mo ang iyong paglalakad mga sisi ko ay baka nasa 20 to 30 minutes lang ay mabilis din kayo makakarating. Kitang-kita nga naman mga sisi ko na hindi kami prepared dahil nga naman pala ay hiking pala tong pinunta namin. At ayan nga pala ay maglalakad kami ng almost 1 hour tapos nakachinelas lang ako mga sisi ko tapos ang dadaanan pa namin ay mga matutulis na bato. Huy, si OA, matulis na bato talaga. Habang naglalakad kami dyan mga sisi ko ay amazed na ako sa lugar na nakikita ko dahil nga naman ay nasa Tinipak River na kami at sobrang ganda ng view. Nakakatuwa nga mga sisi ko dahil ang lalaki talaga ng mga bato. Ayun nga lang mga sisi ko ay wala akong dalang rubber kaya naman for the sakit ng aking paa dyan. Tapos si tatay na nagsilbing tourist guide sa amin ay sobrang bilis maglakad kaya naman ay kailangan din namin paspasan yung paglalakad namin para ay masabayan namin siya. Alam niyo ba mga sisi ko na umistop na talaga kami dyan dahil hindi ko na matiis na magpa-picture kay JM. Gandang-ganda ako sa view na nakikita ko mga sisi kaya naman ay gusto ko talaga magpa-picture dyan. Pero sabi ni tatay ay mas maganda pa daw yung pupuntahan namin kaya naman ay hinayaan ko na lang si JM at nagtuloy na lang kami sa paglalakad. Pagod na kami dyan mga sisi ko pero wala pa rin tigil si tatay sa paglalakad at ang bilis pa niya maglakad kaya naman ay dire-diretso lang din kami at todo sunod lang din sa kanya. Naisip ko nga pala mga sisi ko na dapat ay sinama ko ang mga chika girls friend ko dito para naman na-experience nila kung gaano kaganda at kung gaano kahirap at kung gaano nakakapagod ang pag-hike dahil sabi nga nila ay gusto daw nila to. Kaya lang mga sisi ko hindi naman kasi totally planado ang pagpunta namin. Hindi naman kasi kami aware na meron pala kaming lalakarin na panghaba-haba para lang makarating sa Tinipak River na magandang view. So fast forward na nga mga sisi ko at ayan ay feeling ko papalapit na kami ng papalapit sa paroroonan namin. Dahil nga nakita ko to sa TikTok etong hagdan na to o tulay. Nakita ko nga sa pinanood ko sa TikTok ay dinaanan din nila ito. Kaya nga naman ay feeling ko legit talaga na may maganda kaming paroroonan. Siya nga pala mga sisi ko ay nung nakarating kami sa Tinipak River na sign
ay doon pala ang bahay ni tatay. Kaya naman ay umistop muna kami at nagpahinga ng almost 1 hour. At nang makapagpahinga na nga kami at ayan nga ay grumesbak na kami sa paglalakad ulit. Ayan nga at nakapagpalit na kami ng damit dyan dahil ready na nga kami mag picture at maligo. Share ko lang pala mga sisi ko na nagkwento si tatay na meron din daw siyang tinor before at nabuslot daw sa hagdan na yan. Grabe mga sisi ko, kitang-kita nyo naman na sobrang tarik at kailangan ay dahan-dahan ka at mahigpit ang hawak sa hagdan. Alam nyo ba mga sisi ko na sa lahat ng gala namin ay feeling ko eto na ang pinakamatril na napuntahan namin. Na-treasure talaga kami dito mga sisi ko dahil sobrang layo nga naman talaga ng nilakad namin. Pero okay lang mga sisi ko dahil finally napuntahan ko na rin ito. Alam nyo ba mga sisi ko na isa ito sa mga bucket list ko na gustong gusto kong puntahan at ninote ko pa sa phone ko dati. Although hindi kami prepared mga sisi ko ay okay lang dahil experience na rin ito para sa amin. Dito nga sa part na to mga sisi ko ay kailangan ng presence of mind mo mga sis. Dahil baka sa sobrang excite mo na makarating sa baba mga sis ay bigla ka na lang mabustot dito sa tulay or hagdan na dadaanan mo sa TikTok pa. guys, ito yun. Tunay nga. Madulas nga lang guys. Bawal dito yung masasakit tuhod. Bang. Guys, iba siya sa personal. As in. Mas ma-appreciate nyo. Solid yung pagod saka yung effort. So ayan mga sis, sulit talaga ang pagod at effort nyo dito. Kaya naman ay eto na kami at nandito na sa Tinipak River, Daraitan, Tanay, Rizal. Finally, bucket list unlock na napuntahan na rin namin sa wakas. The moment of truth mga sis, ayan at pagmasdan nyo ang sobrang gandang view. Baka lang hindi nyo ma-appreciate sa video ko mga sis pero ay nako. Sobrang ganda talaga niyan as in. Nature lover ka rin sis, ay nako, magkakasundo tayo sis. Kaya naman ay i-go mo na yan at planuhin na ang pagpunta rin dito sa Tinipak River. Kung gusto nyo mag nature trip na medyo merong thrill mga sis, ay highly recommend this na pumunta kayo dito. Pwede kayong maglagay ng tent. Walang bayad mga sis ang tent pitching dito. Basta hindi lang kayo magkakalat dahil sobrang ganda ng nature dito mga sis. So yun lang, thank you for watching.